Yun, all set na yung mapa natin mga brad. Let's go. Ito tayo ng Drifto Cafe. Tayo natin si Gagay Travel at meron tayong special delivery sa akin. Siyempre, babahagi ko rin sa inyo yung aking endgame setup sa aking vlog, no? Magmula sa mic, magmula sa camera, lahat na. Tama na natin dyan. Mga brad, tara. Paano ako? Let's go! So sa mga interesado mga brad, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking endgame setup sa aking motovlogging vlog. So bali itong setup ko to, ang tagal ko na itong pinag-ipunan mga brad. Hindi siya budget meal, I'm sorry. Pero ito yung talagang setup na pinangarap ko noon pa. Meron kang POV, meron kang, 'di ba, third party, third party? TPOV, third person point of view pala, third party. Mali. Tapos meron kang magandang mic na quality talaga. So habang ine-enjoy natin yung lubak dito sa Metro Manila. Ay, pambira talaga. Uy, pambira. Kuya, saan ka punta? One way yan. Delikado yun. Anyway, etong setup ko mga brad, gusto ko ibahagi sa inyo ang aking ang aking front cam, no, ang aking main camera ay ang DJI Osmo Action 5 Pro, no. Ang aking secondary camera, ang ating latest addition sa ating vlogging gears ay ang DJI Osmo 360. Syempre ang ating mic, wala nang iba kundi ang DJI Mic Mini, di ba? DJI family yan brad. And sa mga gustong magtanong bakit ako nag-DJI, kasi mga brad, para sa akin ito subjective to kanya-kanyang opinion to mga brad, alam niyo naman yan. Oopsie, buti wala nasa likod. So kaya ako nag-DJI mga brad kasi unang-una ay mas nadadalian ako sa interface niya o yung system niya para mag-edit ka, ganyan. Pangalawa, para sa akin mas gusto ko yung image quality ng DJI, compared sa mga iba niyang competitors like GoPro, tsaka sa ano pa ba, Insta360. Yan, isa rin niya sa sikat yung Insta360 kasi may Ace Pro 2, tsaka meron pang X5, yung latest, yung kakumpetensya nitong ating 360, no. Don't get me wrong mga brad, hindi to paid ng DJI, hindi ako sponsored ng DJI or whatever, kung ano pa man yan na naiisip niyo possible reasons bakit ako naka DJI. Hindi po, pinag-ipunan ko itong mga gears ko, no. At hindi rin ako hindi ako big time vlogger, no. Kita nyo naman, small time vlogger lang tayo mga brother. Pero gusto ko lang magbigay ng advice or sa mga gusto ng DJI, I would highly recommend mga brother. Kasi ako subok ko na gamit at subok ko na. Mavic Pro pa lang mga brother ay subok ko na ang DJI. Maganda naman kasi siya talaga yung image quality. Basta maganda, nagaganda na ako sa kanya. Baka sabihin yung ako paano mo nasabi, hindi mo pa na-try yung GoPro dyan sa 360? Well mga brad, na-try ko na yung GoPro Hero 7. Maganda rin naman siya. Pero kasi in terms of editing tsaka sa color grading, medyo nahihirapan ako dun. Parang nahihirapan akong timplahin siya. So ano na yon, sa post production na nagkakatalo-talo
Then yung Insta360 naman, in terms of sa Insta360, nagamit ko na rin yan mga brother. Ang una kong camera in fact is Insta360 X3, no? Yun yung ginamit ko. Nag-ano pala ako noon, nag-i-scooter pala ako na electric. Hanggang sa nag-transition tayo sa big bike. Yung pa rin gamit natin, yung X3 na yun. Ang kaso nga lang, pambira, parang 2 weeks pa lang nung pagkakagamit ko sa X3 ko, nag-overheat na siya. Hindi ko alam bakit, pero unusual yun sa isang 360 camera or even sa isang action camera. Nag-overheat siya. Nagra-ride lang naman kami. Punta kami ng Mototown, kasama ko si Mike, yung kabrad natin na from electric scooter to big bike din. No? So nakakapagtaka, ba't siya nag-overheat? So ang nangyari naman is una ay pinadala ko siya sa service center. Overseas pa yun mga brad, sa Singapore ata o Hong Kong, hindi ko na masyado maalala. Pero pinaship ko siya doon kasi wala silang service center dito eh. Hindi kagaya ng DJI na meron, kukunti pero meron. Buti na lang yung service center ng DJI malapit sa akin, sa Chino Roses yan. So anong nangyari, nag-overheat din nung Action 4 ko. Na-experience ko din yung overheating issues, pero after a year na yun, after a year na siya. So ang ginawa ko, pinadala ko doon yung Action 4, tapos shinip din kasi kailangan na lang i-assess. So bayad din ako ng shipping papunta ng Hong Kong. Kanya-kanyang diskarte sa traffic no? Sir, po sa inyo, magandang hapon. Wala po akong violation. Thank you. Ang lang sa akin sa Insta360, yung X3 ko, medyo nahirapan ako mag-edit kasi 360 nga siya, 'di ba? So hindi siya kagaya nitong front cam natin na kung ano yung nandyan lang is, kumbaga hindi mo na siya i-edit. Kapag 360 kasi, kailangan mo pa siyang i-reframe. Kumbaga kailangan mong i-edit sa phone mo or sa tablet mo, sa PC mo, kung ano yung gusto mo ipakita. Kasi buong nakukuha niya basta sakop ng lens, nakikita niya din. So medyo nahirapan ako nun sa X3, lalo na nung Ironman. Pambira, isipin niyo yun mga brad. Yung camera nakaganon sa mukha ko, nakatayo. So kumbaga medyo naiirita ako kasi may lumilitaw na camera sa field of vision ko, Ganda Time check 2:55 PM. Ko dito sa cellphone ko, pambira, parang parang titilapon Grabe yung lubak. Legit, parang titilapon talaga siya. So since naglabas na si DJI ng 360, dali-dali ko namang binenta yung Insta360 X3 ko. At ito nga si Gagay Travel, yung bumili nung Insta natin, ay pupuntahan natin ngayon kasi naiwan pa sa akin yung isang battery, yung fast charger, tsaka may rubber cover pa. So ayun, deliver natin sa kanya, tapos pasyal na rin tayo doon sa coffee shop niya, Drift to Cafe. Sama natin si Japs para may kasama tayo. Ba't di ako nag Ace Pro 2 or Ace Pro? Para sa akin kasi ewan ko ba't talaga, di ko rin masabi kasi maganda rin naman yung Insta360 mga brad, sa totoo lang maganda siya. Kita nyo naman, dami rin gumagamit nun, di ba? Pero kasi ako lang yung taste ko sa mga videos, sa mga editing ay nakuha ni DJI, lalo na sa color grading lalo sa color grading. Mas nadadalian ako na timplahin yung color grading ko kay although minsan nga di na ako nagko-color grade tamang tamang highlights lang tsaka brightness, ganyan. Goods na ako. City of Manila. Balitaan din na maganda yung quality nitong DJI talaga. Mapa single cam or 360 cam, panalo. Fairness hindi masyado mainit ngayon
Isa pang dahilan bakit ako nag-stick sa DJI kasi yung DJI Mic 2. Yung DJI Mic 2 ay isa sa napakagandang naman talagang mic, 'di ba? Kahit naman yung mga professional photographer o videographer, yun ang sinasabi din nila. Kaya pinag-ipunan ko siya. Wala pang mic mini nun eh. Kahit yung kahit yung transmitter lang kasi pwede siya sa pwede siya compatible siya sa camera, kahit yung camera lang. Wala na yung receiver. So pinag-ipunan ko siya nasa 5,000 plus. Tapos nung habang nag-iipon ako, biglang naglabas ng mic mini, which is very perfect. Very na nga, perfect pa which is perfect sa setup natin na motovlogging. Kasi nga andito yung helmet sa loob ng mic ko. Baliktad. Yung mic nandito sa loob ng helmet ko. Yung pala dapat sabihin ko. Yung presyo nung mic 2 is nasa 19,000. Yun, kompleto yun. 2 transmitter, 1 receiver. So, meaning ng transmitter, yun yung pinaka-mic. Tapos receiver, siya yung, kasi diba wireless. So, kumbaga sa Bluetooth, siya yung tumatanggap ng signal papunta dun sa gadget na kung saan siya nakasalpak. Etong mic mini, alam ko pagkabili ko dito, nasa 8,000 plus. 2 receiver, 2 transmitter, 1 receiver. So, isa lang naman ang nagagamit ko madalas dahil nga ito sa helmet, nakalagay sa loob ng helmet ko. Saka makikita nyo, wireless yung setup natin. Walang kahit na anong wires yan mga brad. Kasi isa rin to sa dahilan na gusto ko. Dahil nga meron siyang parang system na sige kuya, daan ka na. Meron siyang parang system na auto-connect. So kahit napatayin ko tong mic, itong camera pala, kahit napatayin ko siya, tapos switch ko siya ulit, mag-auto-connect siya. Di kagaya sa iba na kailangan mo i-reconnect. So kunwari, ang layo ng biyahe mo, yung layo ng vlog mo, kagaya ng mga vlogs ko, pag nagbibiyahe tayo sa Pangasinan, pag pinatay ko siya, after a few minutes, switch ko ulit, nakakonect na siya ulit. So isa yun sa perks na talagang nagustuhan ko dito sa DJI setup ko. Whole 100% DJI setup, diba? Yes. DJI mic, DJI cameras, DJI drone na lang kulang, mga brad. DJI baka naman, diba? Para sa isang loyal customer. So magmula DJI Action 4, nag 5 Pro tayo, tapos mic mini, tapos Osmo 360. So DJI, hindi pa ba convincing yon? Let's G mga brad. Ito na si Jap sa kanyang ADB 160. Sige, shoutout. Tara. Ano mga brad, pag nagbibiyahe ako, dito ako na-stress yung lubak. As in talagang nakakapagod mapipilita ka magpalit ng suspension Sana. Hindi ko rin alam kailangan pupunta dun layo. Plaridel. Plaridel. Pulilan, ito Plaridel tas Pulilan. Ano yung mga brad, kahit na traffic okay lang kasi tiga nyo 3:43 PM pero di maaraw. Kaya hindi rin ganun kainit. Although inalis ko na yung gloves ko kasi hindi ko mapindot yung cellphone yung biglang liko. Tapos din ng mahabang traffic mga brad. Sakat talaga sa likod. Sana makapagpalit na tayo ng suspension anytime soon. Ayan si Jap sa gilid natin Dito hindi na tayo matatraffic dito mga brother. Uy, ang ganda ng sunset, sir. Kakasabi ko lang dito tayo matatraffic, tapos may traffic na naman Bango, amoy Lucky Me Pancit Canton.
Mira, ang ganda naman ito, parang castle, oh. Ano kaya to? Comment down nyo mga brad kung alam nyo yan. Ano yan? Under construction. Angas, ah. To. Dito pala. Ayun, Drifto Cafe. Ay, nakarating din. Hey mga brad, nandito na tayo sa Drifto Cafe, oh. Yan, oh. Kasama natin si Japs. Hey Japs. Hello. Ayan, si Japs, tagal ko na kasama yung mga brad. Magmula scooter days pa yan, kasama ko. So, ito, Drifto Cafe. Pambilan, lahat na narating namin. Ano ba to? Pulilan? Ate, ano to? Pulilan? Pulilan, oh. Pulilan, Bulacan. Isipin, nakarating tayo Pulilan, Bulacan, mga brad. Ang cozy. Cozy ng feeling dito. Tayo lang natin si Kate, tapos ano, bigay ko na yung mga kulang na accessories things. Lubatin lang natin. What's up na friends? Ano ba yung pangalan nung inistapan natin sa ano? Baba of Meats ba lang? Taas? Yung pinilya? Hindi, yung pabalik na tayo. Sarap talaga mag-ride sa gabi mga brad. Di mainit. Presko. Tsaka syempre na-enjoy na natin mag-ride ngayon sa gabi dahil may ilaw na tayo, di ba? May driving light na tayo. Added protection yan mga brad, di ba? Para makita mo yung lubak. Dito pa naman sa dinadaanan natin sagana. Dito sa Bulacan. Grabe, lalalim pa. Hindi lang basta-basta lubak. Lubak! Ganun. Ang lalalim, grabe. Hanap tayo ng Petron tapos ano tayo, pakarga tayo. Di pa naman tayo empty. Actually, kalahati pa nga. Tesla, oh. Ganda nitong Tesla, no? Malakasan. Electric. Pero ba't nasa ano siya? Ba't nasa gitna siya ng dalawang ano, lane? Sana nag-signal ka man lang. Hindi siya nagsisignal. Pangit pala yung Tesla eh. Walang signal light. Joke lang. Yun yung disadvantage mga brad kapag hindi tayo nagsisignal light. Hindi tayo nagkakaintindihan sa traffic. Kaya as much as possible kahit na late na yung signal mo, signal ka pa rin, di ba? Although hindi ko naman sinasabi na perfect ko yung lahat ng turns ko, no? Syempre may mga nakakaligtaan, pero as much as possible ba, gawin nating normal yung pagsisignal light para magkaintindihan tayo sa daan. Parang yung brakes, di ba? Wala rin, nasa harapan mo, nakita mo umilaw, although nakailaw siya, tapos biglang mas lumakas yung ilaw niya, alam mo na pipreno siya. So ikaw, ang gagawin mo, pipreno ka rin, di ba? So kumbaga, nagkakaintindihan tayo. Kaya pag may signal light tayo, di ba, alam natin mag-adjust dun sa nasa harapan natin. Syempre, bilang nasa harapan din tayo, dapat alam din natin na magbigay sa mga nasa likod natin, di ba? Yung maging ano ba tayo, wag tayong selfish. Kasi parang ganun yung dating no. Pag hindi ka nakakapag-signal light, parang dating selfish ka kasi baga ayaw mo sabihin kung saan ka pupunta, ayaw mong pakita kung saan ka dadaan, ganyan. Parang ganun yung labas no. Tingnan mo to si Japson, nagsi-signal light. Ayan dapat. Tsaka wag lang basta mag-signal light, tingin din tayo sa side mirrors natin. Pambira. Ayan ang natutunan ko mga brad, pro tip. Pag napansin mo na medyo nag-slow down yung nasa kaliwa or tumigil, napansin ko yun sa kakabiyahe ko, parang naano ko na lang siya, unwritten rule. Pag may nag-slow down dito sa lane o kaya kunwari nasa kabilang lane ka, nag-slow down yung kabilang lane mo, vice versa, automatic yun, either may biglang tatawid o may ewan. Kaya pag slow down na agad, matik.
Ganda ng taillight nung ano, no? Bagong Aerox, yung B3. You know, parang sniper na siya. Dito na tayo sa ano, sa Makati. Anong oras na ba? Oh, magko-quarter to 10 na pala. Tagal din ang biyahe, ah. Dadalawang oras. Saat lang sa likod ng lubak. Siguro kung hindi lubak-lubak, mga brad, baka ano, tingin ko mga 1 oras lang yun. Kasi syempre, laking ano yan, laking difference yung pepreno ka kaysa yung dire-diretso ka lang. Eh lang, grabing lubak yan eh. Sobrang daming lubak. Salamat mga brad sa patuloy nyong pagsuporta sa mga vlog, ah. Na-energize ako sa mga comments nyo, sa mga reactions nyo. Alam ko marami pang regular na nanonood dyan na kahit na hindi nagre-react, eh mga solid supporter talaga. Uy, parang umahambon. Buti na lang, malapit na tayo sa bahay. Thank you Lord, dito na ako. Wait lang po Lord, malapit na ako Lord. Tigilan mo muna na konti Lord yung ulan. Ay, yung ambon pala. Dalawang kembot na lang, oh. Oh, di ba? Kembot lang, oh. And wow! Maraming salamat mga brad sa patuloy yung pagsuporta. Alam niyo na yan, lagi ko sinasabi sa inyo, kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go!